Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin saglit itong si PBBM at itong si Kiko Barsaga, ang damuhong ito. Ginawa po niya na na mga bayaran ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga miyembro nito. Ha? Ito, ni-research ko to kanina, inalam ko talaga, no, pati si ChatGPT tinanong ko na rin, wala hong makalkal sa online na nagkaroon ng ganitong balita na sinabi ng ating Pangulo. Pwede niyong itanong din, tagalogin niyo na si ChatGPT, pwede niyo na rin itanong sa kaibigan natin kay google.com. Wala pong ganyang binitiwang salita ang Pangulo. Okay? May naringgan lamang ako na hindi naman ganyan, pero isang vlogger, para naman po yung bayad ay doon sa mga DDS na manggagaling ng Mindanao na papunta rito para, ewan ko, manggulo sa rally ng tatlong samahang pangrelihiyon o INCJIL at KOJC. Doon ko lang yun narinig sa kanya. Yung apelido yun nga, Di Guzman. Hindi po yung Di Guzman na Jojo fake news purveyor sa Hong Kong, hindi yun. Ngayon, sabi kasi rito ni Kiko Barsaga, Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 to attend November protests against corruption. Alam nyo, pinag-uumpog niya ho yung dalawang kampo. Ang ating Pangulo at saka etong mga, hindi po yung pamunuan lang ng Iglesia ni Cristo, maging yung kabuuan ng mga miyembro ang pinag-uumpog niya rito. Ginagalit niya pa laban po sa ating Pangulo. Ganon ang ginagawa ni Kiko Barsaga. Now, ang masakit, ito pa. Ang masakit, ito. Yan, syempre, magagalit yung mga miyembro. Dahil alam naman natin, dumadalo sila sa mga ganyan na hindi sila binabayaran. Sila pa ang gumagastos. Nag-aabono pa sila. Tapos malinis yung lugar, iniiwan nila. Ganon sila kadisiplinado kapag isinugo sila sa isang gawain. Anniversary, rally, political rally. Ganon sila. Ilang beses ko na rin silang nakita sa ganyan. Minsan ko nang nakasama ang mga yan ng 2001 laban kay Gloria Arroyo. Hanggang sa paglusob namin sa kanya. Kaya lang nabigo kami doon sa original na People Power 3 na in favor of ERAP. Ngayon, ang ginagawa nito ni Kiko Barsaga, ito, pinaniniwalaan pa ho ng ibang mga miyembro, natural po sa mga DDS na bitter sa mundo, laban sa Pangulo, tanggap na tanggap nila yan, di ba, without thinking or second thought na baka hindi naman to sinabi ng Pangulo. Diba? Tanggap nila yun. Fake news nga, pinapatulan, kinakagat nila si Harry Roque. Ito, pati si Kiko na alam nilang may saltik, aminado, 6 years ago may amats, may problema sa pag-iisip, pinapatulan nila. Ngayon dito rin, palagay ko ito dapat maglabas, kung seryoso ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na neutral sila, dapat maglabas sila ng pahayag tungkol dyan sa nilabas na to. Kasi tanging si Kiko Barsaga lang din ang gumagamit ng ganyang disenyo ng quote card. Wala hong iba na mga vloggers. Siya lang ho talaga. Diba? Pakahayop na pag-uugali. No, alam nyo, nakakahiya ang Pilipinas. Imagine magkakagulo-gulo tayo dahil sa fake news. Diba? Nabunsod ng isang tao na may sakit sa pag-iisip. Kasalanan niya ng mga taga Dasmariñas kasi naman ang taga-distrito nila, ba't nyo naman kasi ito binoto? Ang tanong, magkano? Magkano dangal nyo? Tignan nyo ginawa ngayon. Binabaong kayo sa kahihiyan. Diba? Mabuti nga yung anak ni Loren na isa ring naging fake news purveyor din tumahimik. Eto, tuloy-tuloy Okay. Iwanan muna natin ito. Pero sinasabi ko sa inyo, fake po talaga yan. Fake news ito. At nakakahiya para sa mga miyembro ng INC, sa mga DDS, DBS, kung ito ipapatulan ninyo at pagpapaniwalaan at ikakalat pa. Dahil alam nyo naman, diba? May saltik na nga. Ay nako.
parang isa na rin kayo. Sabi ni Maverick, special child yan si Kiko. Hindi ganyan ang autism mo introvert. Wala sa katinuan. That's correct. Diba? Okay. So, iwan na natin ha.